po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, okay lang ba humingi ng sign sa Diyos? At mayroon tayong concept na sign. Sign practical. There are two kinds of sign. Miraculous sign and practical sign. Miraculous sign like healing, wonders, and fulfilled prophecies reveal God's power and point people to Christ. John chapter 20 verse 30 to 31. Practical sign, however, involves God's guidance through His Word. Godly counsel, inner peace, answered prayer, and His glory revealed. Both of kinds remind us that true signs are meant to depth faith, not just satisfy curiosity. At makita natin ito sa Genesis chapter 24 verse 12 to 27. Sabi po dito, Then he prayed, Lord God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. See, I am standing beside this spring, and the daughter of the townspeople are coming out to draw water. Sa Tagalog po, kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng aking Panginoong si Abraham, hihiling ko ang kalooban mo ko ang tagumpay ngayon at ang magandang loob sa aking Panginoong si Abraham. Ako'y nakatayo sa tabi ng balon ng tubig at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay darating upang umibig ng tubig. At ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na 5 practical sign from God. So first, teaching natin, affirmation. It is affirmed by godly people. So, yung sign daw pala, makukuha din pala siya sa pamamagitan ng affirmation na kung saan galing siya sa mga godly people. At ngayon naman sa second teaching natin, alignment. It is aligned with God's Word. So, yung mga gusto natin sa buhay, minsan hinihingi natin siya ng sign, pero yung sign na ibinibigay ng ating Panginoon Jesucristo is yung align sa kanyang mga salita. Ngayon naman sa third application natin, accompanied. So, minsan yung hinihingi natin yung sign, binibigyan siya ng companion, ng katahimikan at kaparihan ng Panginoon. At sa fourth teaching natin, answer. It is clear answer to prayer. So, minsan yung mga kahilingan natin sa Panginoon, or yung mga sign natin sa Panginoon, makikita natin siya sa malinaw na pananalangin. At ngayon naman sa 5 teaching natin, it is aimed to bring greater glory to God. So, yung mga wish natin dapat ini-aim natin na makakapag-glorify siya kay God. At ngayon naman sa ating application, first application, pay attention to godly counsel. So, kailangan natin magbigay ng attention sa binibigay na pahiwatig sa atin ng Panginoon. At sa second application naman, prove it through God's Word. So, kailangan natin i-prove sa sarili natin yung mga sinihing natin sa ay galing sa kabutihan ng Panginoon. At ngayon naman sa third application, pursue the ask of God's peace. So, kailangan natin i-pursue na humingi tayo sa Panginoong Jesucristo ng kapayapaan. At sa fourth application natin, pray externally before making decisions. So, kailangan natin manalangin bago tayo kumuha ng mga desisyon. Sa 5 application natin, prefer the path or decision that brings glory to God. So, kailangan mas preferred natin yung mga path na kung saan binibigyan natin ng glorify kay God. At sa ating discussion, what practically sign you need from God today? Sa akin, mga practically sign na dapat kong malaman today is yung hindi na dapat pang sumama yung mga loob ko. Ibibigyan niya ako ng sign para itigil lahat ng mga bagay na nakakapag-worry niya sa akin. So, wait lang po for our today's discussion. Thank you for watching.